Tahimik lang akong nakatanaw noon sa malaking bintana ng mansyon habang pinagmamasdang ang mga ilaw ng syudad. Kahit halos 2 taon na akong kasal kay Adrian, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng paninikip ng dibdib sa tuwing nasa bahay ng pamilya niya. Napakalaki ng agwat ng buhay namin. Ako si Eliana, anak ng isang simpleng tindera sa Nueva Ecija. Lumaki akong sanay sa init ng palengke, sa maagang paggising para tumulong sa nanay ko at sa simpleng pamumuhay. Samantalang si Adrian, lumaki sa marangyang mundo ng mga negosyante, politicians at mga taong halos lahat ay may koneksyon sa pera at kapangyarihan. Madalas kong itanong sa sarili ko kung paano ba talaga kami nagtatuluyan. Hanggang ngayon kasi, parang pakiramdam ko ay hindi pa rin yung matanggap ng pamilya niya, lalo na ng mama niyang si Doña Celestina. Nakilala ko si Adrian noong empleyado pa ako sa accounting department ng isa nilang kumpanya. Tahimik lang akong empleyado noon. Hindi ako mahilig makipagsabayan sa mga sosyal naming katrabaho. Gusto ko lang makapagtrabaho ng maayos at makapagpadala ng pera sa probinsya. Pero si Adrian, kakaiba. Kahit anak siya ng may-ari, marunong siyang makisama noon. Madalas niya akong sabayang kumain sa cafeteria kahit maraming nagtataka kung bakit ako ang lagi niyang kinakausap. Nung una, iniiwasan ko siya. Alam kong magkaiba kaming mundo. Pero habang tumatagal, mas nakilala ko siyang mabuti. Hanggang sa dumating sa puntong nanliligaw siya sa akin ng seryoso. Marami ang nagulat nang sagutin ko siya. Mas marami ang hindi natuwa. Isa na ron si Doña Celestina. Sa unang pagkikita pa lang namin, ramdam ko na agad ang lamig ng tingin niya sa akin. Hindi niya ako minura o pinahiya noon, pero sapat na ang paraan ng pagtingin niya para maramdaman kong mababa ang tingin niya sa pagkatao ko. "Accounting staff ka lang?" Tanong niya noon habang dahan-dahang humihigop ng tsaa. "Opo," mahinahon kong sagot. Tumango lang siya bago muling nagsalita. "Adrian could do better." Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang unang insultong iyon. Akala ko noon, baka habang tumatagal ay matatanggap din niya ako, lalo na nang magpakasal kami. Pero mali ako, mas lalo lamang lumala ang lahat. Halos bawat family gathering ay may paraan si Doña Celestina para ipamukha sa akin na hindi ako nababagay sa pamilya nila. Kapag may dinner, pinupunan niya ang pagsasalita ko, ang damit ko, kahit ang simpleng paraan ng pagkain ko. Kapag may bisita, para bang nahihiya siyang ipakilala ko bilang asawa ng anak niya. Probinsyana kasi. Minsan kung narinig ng bulong niya sa kaibigan niya habang nasa garden party kami. Masakit, pero tiniis ko. Mahal ko si Adrian noon kaya pinilit kong intindihin ang lahat. Ang lagi niyang sinasabi sa akin, "Hayaan mo na si mama, ganun lang talaga siya." Sa umpisa, pinaniniwalaan ko pa iyon. Pero habang tumatagal, napansin kong unti-unti ring nagbabago si Adrian. Madalas na siyang umuwing ng gabi. Palagi siyang abala raw sa negosyo. Kapag magkasama kami, madalas tahimik lang siya at parang may iniisip. May mga gabing gigising ako na wala siya sa tabi ko. Kapag tatawagan ko naman, sasabihin niyang nasa meeting pa siya. Pinipilit kong huwag magduda. Ayokong maging asawa na praning o selosa. Pero bilang babae, ramdam ko kapag may nagbabago. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kwarto, bigla na lang may pumasak na staff ng mansyon. "Ma'am Eliana," tawag nito, "may pinabibigay si Donya." Iniabot niya sa akin ang isang mamahaling invitation card. Nang buksan ko iyon, nakita ko agad ang engranding disenyo ng imbitasyon. Birthday celebration iyon ni Doña Celestina na gaganapin sa isang luxury hotel sa Makati. Sa ibaba ng imbitasyon, nakasulat ang dress code at oras ng event. Pero ang mas lalong nagpabigat sa pakiramdam ko ay ang sinabi ng staff bago siya umalis. Sabi po ni Donya, importante raw pong makadalo kayo. Tahimik akong napaupo sa gilid ng kama habang hawak ang invitation card. Hindi ko alam kung bakit pero kakaiba ang kutob ko ng gabing iyon. Parang may masamang mangyayari. At hindi ko na alam
na ang party na iyon ang sisira sa natitira pang dignidad ko bilang asawa. Dumating ang gabi ng birthday celebration ni Doña Celestina na mabigat ang pakiramdam ko. Halos 1 oras akong nakatitig lang sa salamin habang inaayos ko ang simpleng puting bestida na napili kong isuot. Hindi iyon mamamahalin kumpara sa mga designer dress na madalas isuot ng mga taong makakasalamuha ko sa party, pero maayos iyon at desente. Pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na baka nag-o-overthink lang ako. Baka ordinaryong gathering lang talaga iyon at baka gusto lamang ni Doña Celestina na maging presentable ang pamilya nila sa harap ng mga bisita. Pero kahit anong pilit kong maging kalmado, hindi mawala ang kaba sa dibdib ko. Tahimik lang si Adrian habang nagmamaneho papunta sa hotel. Nakatingin lang siya sa daan habang ako naman ay tahimik na nakatanaw sa bintana. Pakiramdam ko, mas lalo kaming nagkakalayo habang tumatagal. Mukhang maraming bisita. Mahina akong sabi nang makita ang napakaraming sasakyan sa entrance ng hotel. Oo, maikling sagot niya. Iyon lang. Wala nang sumunod na usapan. Pagpasok pa lang namin sa grand ballroom ay agad kong naramdaman ang ilang matang nakatingin sa akin. Napakagara ng buong lugar. Puno ng kristal na ilaw ang kisame habang may live orchestra sa gitna ng venue. Halos lahat ng babae ay nakasuot ng mamamahaling gowns at kumikinang na alahas. Ang mga lalaki naman ay puro naka-Amerikana at halatang mula sa mga mayayamang pamilya. Pagpasok namin, agad na lumapit si Doña Celestina kay Adrian at hindi man lang ako tinignan. Finally, sabi niya habang inaayos ang coat ng anak niya, "The Villarreal family is complete." Napamsin kong may ilang bisitang nakatingin sa akin bago nagbulungan. "Good evening po," magalang kong bati. Saglit lang akong sinulyapan ni Doña Celestina mula ulo hanggang paa bago pilit na nangumiti. "Nandyan ka pala." Parang kutsilyong tumarak ang simpleng salitang iyon sa dibdib ko. Ilang minuto pa ay iniwan na kami ni Adrian para raw bumati sa mga investors na dumating. Naiwan akong mag-isa sa isang sulok habang pinagmamasdan ng mga taong masayang nagtatawanan. Sanay naman ako sa pakiramdam na parang hindi kabilang, pero iba ang gabing iyon. Parang may hinihintay silang mangyari. Habang umiinom ako ng tubig, may ilang babaeng lumapit sa akin. Puro silang nakangiti, pero ramdam kong hindi totoo ang pakikitungo nila. "So, ikaw pala ang wife ni Adrian?" Sabi ng isa habang sinusuri ako ng tingin. "Oo," mahinahon kong sagot. "Akala namin model o sosyalin yung pangasawa niya. Tahimik ka lang pala." Natawa ang ilan sa kanila. Pinilit kong nangumiti kahit gusto ko nang umalis sa venue. Maya-maya pa ay biglang nag-iba ang ilaw sa ballroom. Naging mas maliwanag ang stage sa harapan habang isa-isang natahimik ang mga tao. Humawak ng microphone si Doña Celestina habang nakangiti sa mga bisita. "Thank you everyone for coming tonight." Elegante niyang bungad. "This celebration is very special to me dahil kumpleto ang mga taong mahalaga sa pamilya namin." Nagpalakpakan ng mga tao. Napansin kong nasa tabi na niya si Adrian, tahimik lamang ito habang hawak ang wine glass. "Tonight," pagpapatuloy ni Doña Celestina, "I also want to introduce someone very important." Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom at doon pumasok ang isang babae. Matangkad siya, maputi at halatang galing sa mayamang pamilya. Nakasuot siya ng mamamahaling pulang gown habang nakangiti at dahan-dahang lumalapit sa stage. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang bumilis ang tibok ng pusim ko. Napansin kong maraming tao ang tila natuwa pagpasok ng babae. May ilan pang nagbulungan. Bagay sila. Ayan pala. Finally. Nanlamig ang buong kwerpo ko nang lumapit ang babae kay Adrian at natural itong humawak sa braso niya. At mas lalo akong nanhina nang hindi man lang umiwas si Adrian. "Everyone," nakangiting sabi ni Doña Celestina, "meet Cassandra." Nagpalakpakan ng mga tao. Tinignan niya si Cassandra bago muling sumalig. "The woman who truly deserves to stand beside my son." Parang tumigil ang paligid ko. Hindi agad ako nakagalaw. Hindi agad ako nakapagsalita.
Naririnig ko ang malabong bulungan ng mga tao habang nakatingin sila sa akin. Napansin kong unti-unting lumingon sa direksyon ko ang ilang bisita. Tapos biglang nagsalita si Doña Celestina habang diretsyong nakatingin sa akin. Some people can wear expensive clothes, pero hindi ibig sabihin nun bagay na sila sa pamilya namin. Tahimik lang akong nakatayo habang unti-unting namumuo ang luha sa mata ko. Tinignan ko si Adrian. Umaasa akong magsasalita siya. Napipigilan niya ang kahihiyang nangyayari, pero nanatili lang siyang tahimik at iyon ang tuluyang dumurog sa akin. Lumapit si Cassandra kay Doña Celestina at saka ngumiti sa mga bisita. "Thank you po, Tito and Tita, for welcoming me." Malambing nitong sabi. May ilang taong nagpalakpakan ulit. Parang hindi nila alam na ako ang legal na asawa. O baka alam nila, pero wala lang silang pakialam. Biglang lumapit sa akin ang isa sa mga staff at iniabot ang isang tray ng champagne. "Ma'am, pinapakisuyo raw po ni Donya." Napatingin ako sa tray bago muling tumingin sa stage. Nakatingin sa akin si Doña Celestina habang malamig ang mukha, at doon ko naramdaman na hindi aksidente ang lahat ng iyon. Plinano nilang pahiyain ako sa harap ng napakaraming tao. Humigpit ang hawak ko sa tray habang pinilit kong lunukin ang sakit at kahihiyan. Pero hindi ko pa alam na iyon pa lang ang pinakamabigat na gabi na mararanasan ko. Halos hindi ko na nararamdaman ang sarili ko habang hawak ang tray ng champagne. Mabigat ang bawat hakbang ko habang dumadaan sa gitna ng mga bisita. Ramdam ko ang mga tinig nila. May awa ang ilan, pero mas marami ang tila naaaliw sa nangyayari. Ang iba na may pasimpleng bumubulong habang nakatitig sa akin na para bang isa akong palabas sa gitna ng engranding party. Pinilit kong maging kalmado kahit nanginginig na ang kamay ko. "Ma'am, dito po," sabi ng isang babae habang kinukuha ang champagne sa tray ko. Halata sa boses niyang pinipigilan niyang matawa. Hindi ako sumagot. Sa malayo, nakikita ko si Cassandra na nakatayo sa tabi ni Adrian habang masayang nakikipag-usap sa mga bisita. Paminsan-minsan ay humahawak pa siya sa braso ng asawa ko na para bang matagal na silang magkasintahan sa harap ng lahat. At mas masakit doon, hinahayaan lang iyon ni Adrian. Pakiramdam ko bawat segundo sa ballroom na iyon ay unti-unting sumisira sa dignidad ko bilang asawa. Habang naglalakad ako, narinig kong muling magsalita si Doña Celestina sa grupo ng mga bisita malapit sa stage. "Napakahirap talagang turuan ng class ang taong hindi lumaki rito," sabi niya habang umiinom ng wine. "Kahit bihisan mo ng mahal, lalabas pa rin ang pagiging ordinaryo." Mahinang nagtawanan ng ilang babae. Alam kong ako ang pinapatamaan niya. Humigpit ang hawak ko sa tray pero pinigilan kong mag-react. Ayokong ibigay sa kanila ang satisfaction na makita akong umiiyak o nagwawala. Pero habang tumatagal, mas lumalala ang kahihiyan. "Miss, pakipunasan nga ito," utos bigla ng isa sa mga bisita habang itinuturo ang natapong wine sa mesa. Hindi agad ako nakapagsalita. Bago pa ako makapagsalita ay biglang sumingit si Doña Celestina. "Gawin mo na, hindi naman busy." Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Narinig kong may ilang taong nagtawanan na naman. Tahimik kong kinuha ang table napkin at pinunasan ng mesa habang pinipilit kong pigilan ang panginginig ng kamay ko. Hindi ko maintindihan kung paano nila nagagawang tratuhin ako ng ganon sa harap ng napakaraming tao. Noon ko muling hinanap ng tingin si Adrian. Umaasa pa rin ako kahit paano ay lalapit siya para pigilan ang ginagawa ng mama niya. Pero wala. Nakatingin lang siya sa akin mula sa malayo bago dahan-dahang umiwas ng tingin. At doon ko naramdaman ang pinakamabigat na sakit. Yung pakiramdam na kahit ang sarili mong asawa ay pinipiling manahimik habang unti-unti kang dinudurog ng mga tao sa paligid mo. Ilang minuto pa ang lumipas nang muling lumapit si Cassandra sa akin. Hawak niya ang wine glass habang nakangiti. "Pakidala nga nito sa table namin," sabi niya habang iniabot ang baso.
Tahimik ko iyong tinanggap. Pero bago ako makaalis, ay bigla niyong tinignan ang sapatos ko. Ang simple talagang style mo, no? Hindi halatang asawa ng mayayaman. Narinig kong muling may nagtawanan sa likod niya. Hayaan mo na, dagdag pa ni Doña Celestina habang nakalapit na rin sa amin. Hindi naman kasi lahat kayang makisabay sa alta sosyedad. Parang gusto ko nang lamunin ng lupa sa kahihiyan, pero pinili kong manahimik. Akala ko matatapos na roon. Nagkamali ako. Biglang umupo si Cassandra sa sofa malapit sa gitna ng ballroom habang naka-cross legs. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa bago malamig na numiti. Alam mo, habang iniikot niya ang wine glass sa kamay niya, mas mukhang mukha ka talagang katulong kesa asawa. Mahinang nagtawanan ulit ang ilan. Naramdaman kong umiinit ang mukha ko sa kahihiyan. Tapos bigla niyang iningat ang paa niya na suot ang mamahaling heels at itinapat iyon sa akin. Since sanay ka namang utusan, ikaw katulong, dilaan mo ang paa ko. Biglang nahiminak ang paligid, parang pati musika sa ballroom ay hindi ko na marinig. Nanlaki ang mata ko habang nakatitig sa kanya. Akala ko mali lang ang narinig ko. Pero nang makita kong nakangiti si Doña Celestina at walang reaksyon si Adrian, doon ko nalaman na seryoso sila. Go on, malamig na sabi ni Doña Celestina. Total bagay naman sa kanya ang ganyang trabaho. May ilang bisita halatang hindi na komportable pero wala pa ring nagsasalita. Naramdaman kong matinding panginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa sukdulang kahihiyan. Unti-unting namuo ang luha sa mata ko habang nakatingin sa mga taong tila naghihintay ng susunod kong gagawin. Tumingin ako kay Adrian sa huling pagkakataon. Pero ang nakita ko lang ay isang lalaking tahimik na nakatayo habang hinahayaan kong yurakan ng sarili kong pamilya. At doon ko naramdaman na may kung anong tuluyang namatay sa loob ko. Huminga ako ng malalim habang pinipilit kong pigilan ang pagbagsak ng luha ko. Pero bago pa ako makapagsalita, ay may malakas na boses na biglang umalingaw-ngaw sa entrance ng ballroom. I suggest nobody touches Mrs. Montenegro. Biglang napalingon ang lahat. Kasabay noon ang dahan-dahang pagpasok ng isang matangkad na lalaki na nakaitim na suit habang may hawak na leather envelope. Kasunod niya ang dalawang staff na seryoso ang mukha. At sa unang pagkakataon ng gabing iyon, nakita kong unti-unting nawala ang yabag ni na Doña Celestina at Cassandra. Tahimik ang buong ballroom habang dahan-dahang naglalakad papasok ang lalaki. Ramdam ko agad ang pagbabago ng atmosphere sa paligid. Kanina lamang ay puno ng tawanan at pangmamaliit ang venue, pero ngayon ay tila walang makahinga ng maayos. Diretso siyang lumapit sa akin habang seryoso ang mukha. Nakita kong bahagyang nagulat si Adrian nang makilala niya ang lalaki. Attorney Gabriel Reyes? Gulat niyang sambit. Tumigil si Attorney Gabriel sa harap ko bago bahagyang yumuko. Ma'am Eliana, magalang niyang sabi. Pasensya na kung natagalan ako. Halos lahat ng tao sa ballroom ay napatingin sa akin. Lalong nanglaki ang mata ni na Cassandra at Doña Celestina nang tawagin niya akong ma'am sa harap ng lahat. Tahimik lang akong nakatingin kay Attorney Gabriel habang pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Hindi pa rin nawawala ang panginginig ng kamay ko mula sa matinding kahihiyang ginawa nila sa akin. Anong ibig sabihin nito? Matigas na tanong ni Doña Celestina habang pilit pinananatili ang composure niya. Dahan-dahang humarap si Attorney Gabriel sa kanya. It means, kalmado niyang sagot, that Mrs. Eliana Montenegro has legal representation starting tonight. Biglang nagbulungan ng mga bisita. Napansin kong tila unti-unting nawawala ang kumpiyansa sa mukha ni Cassandra, samantalang si Adrian ay tila hindi maalam ang magiging reaksyon. Legal representation? Ulit ni Doña Celestina habang pilit na tumatawa. Para saan? Hindi agad sumugot si Attorney Gabriel. Dahan-dahan niyang binuksan ng leather envelope na dala niya bago naglabas ng ilang dokumento. Para sa mga kasong fraud, illegal property transfers,
financial deception, and marital violations. Malinaw niyang sabi. Parang bumagsak ang buong paligid sa katahimikan. Nanigas si Adrian. Ano? Mahina nitong sambit. Ngumiti ng bahagya si Attorney Gabriel, ngunit nanatiling malamig ang tingin niya. For the last several months, pagpapatuloy niya, our firm has been gathering evidence regarding suspicious financial activities involving accounts and properties under Mrs. Montenegro's name. Pakiramdam ko ay lahat ng mata sa ballroom ay nasa amin na. Hindi na ako yung babaeng pinagtatawanan kanina. Ngayon, tila ako naman ang hinihintay nilang magsalita. Napansin kong namumutla na si Doña Celestina. Anong ibig mong palabasin? Malamig niyan sabi. At hindi ito ang tamang lugar para gumawa ng esena. Actually, sagot ni Attorney Gabriel, your family already made the scene the moment you publicly humiliated my client. Biglang natahimik si Cassandra. Maging ang ilang bisitang kanina ay nakikitawa ay tila hindi na makatingin ng diretsyo. Huminga ng malalim si Attorney Gabriel bago muling nagsalita. Mrs. Eliana Montenegro has endured public humiliation, emotional abuse, and deception for a long time. Ngunit simula ngayong gabi, matatapos na iyon. Unti-unti kong naramdaman ang panumbalik ng lakas sa katawan ko habang nakikinig sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng matagal na panahon, may taong nagsalita para sa akin. Ano bang gusto mong palubasin? Singit ni Adrian habang halatang naiirita na. Eliana, anong ginagawa nito? Doon lang ako muling sumalita. Mahina pero malinaw. Pinoprotektahan ko na ang sarili ko. Nanahimik siya. Parang hindi niya inaasahang sasagutin ko siya ng ganon. Hindi ko maintindihan, sabi niya habang nakatitig sa akin. May problema tayo pero hindi ibig sabihin nun dadalhin mo ang abogado mo rito. Napatawa ko ng pait. Talaga bang hindi mo maintindihan? Tanong ko habang nakatitig diretso sa kanya. Pinahiya ako ng pamilya mo sa harap ng lahat. Hinayaan mo silang tratuhin akong parang basura. Hindi siya agad makasagot. Tahimik lamang siyang nakatitig sa akin. Samantalang muling sumalita si Attorney Gabriel. To make things clear, sabi niya habang iniangat ang ilang dokumento, Mrs. Eliana Montenegro has evidence that several company assets and bank transactions were transferred under her name without her full legal consent. Biglang namutla si Adrian. At doon ko nalaman na tama ang hinala ko noon pa man. May tinatago sila. Imposible, singit ni Doña Celestina. Pamilya kami, walang illegal doon. Then, you won't have any problem explaining these transactions in court. Mahinahong sagot ni Attorney Gabriel. Nagkagulo ang bulungan sa ballroom. May ilang bisita ng unti-unting lumalayo kina Doña Celestina habang tila natatakot madamay sa eskandalo. Samantalang si Cassandra ay halatang hindi na komportable. Adrian, mahina niyang tawag habang kumakapit sa braso ng lalaki. Pero ngayon tila wala nang pakialam si Adrian sa kanya. Nakatingin lang ito sa akin parang hindi niya ulit ako nakikita. Tahimik akong huminga ng malalim bago ko dahan-dahang inilapag ang tray na hawak ko sa pinakamalapit na mesa. Kanina lamang ay pakiramdam ko ay wala na akong halaga. Pero habang nakikita kong unti-unting nawawala ang yabang ng mga taong nang api sa akin, parang may kung anong bumabalik sa loob ko. Hindi galit, kundi respeto sa sarili ko. Lumapit si Attorney Gabriel sa tabi ko. Ma'am, mahina niyang sabi, we should leave. Tahimik akong tumanggo. Bago ako tuluyang tumalikod, muli kong tinignan si Doña Celestina. Kanina, siya ang pinakamalakas tumawa habang ipinapahiya ako. Ngayon, hindi siya makapagsalita. Si Cassandra naman ay halatang hindi maalam kung saan titingin. At si Adrian, nakatayo lang siya roon habang unti-unting gumuro ang kontrol na akala niyang hawak niya sa lahat. Habang naglalakad akong palabas ng ballroom kasama si Attorney Gabriel, walang ni isa mang nagtangkang humarang sa akin.
At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, pakiramdam ko ay hindi na ako yung mahina at tahimik na babae na kaya nilang yurakan kailan nila gusto. Tahimik lang akong nakaupo sa loob ng sasakyan habang unti-unting lumalayo ang hotel sa paningin ko. Sa labas ng bintana ay makikita pa rin ang mga ilaw ng syudad, pero kabaliktaran iyon ng nararamdaman ko sa loob. Pagod na pagod ako. Hindi lang sa kahihiyan ng gabing iyon, kundi sa halos 2 taon ng pananahimik at pagtitiis. Hindi agad nagsalita si Attorney Gabriel habang nagmamaneho. Para bang alam niyang kailangan ko munang huminga matapos ang lahat ng nangyari. Pagkalipas ng ilang minuto, ay siya rin ang unang bumasag ng katahimikan. "Are you okay, Ma'am Eliana?" Napatawa ko ng mahina pero walang saya. "Hindi ko alam." Totoong sagot. Pakiramdam ko pagod na ako. Tumunggo lang siya. Normal lang yan matapos ang matagal na emotional abuse. Napapikit ako nang marinig ko ang salitang iyon. Emotional abuse. Ngayon ko lang yata narinig na may taong diretsahang nagsabi kung ano talaga ang ginagawa nila sa akin noon pa man. Nag-umpisa ba yon nang mapansin kong may mga documents na pinapapirmahan sa akin si Adrian nang hindi niya ipinapaliwanag? Tanong ko habang nakatingin pa rin sa bintana. "About your husband?" Mahinahon niyang tanong. Tumungdo ako. Sandali siyang natahimik bago sumagot. "Almost 7 months. Nanikip ang dibdib ko. Kahit inaasahan ko na, masakit pa ring marinig. 7 buwan. 7 buwan ko palang alam sa sarili kong may mali, habang sila ay matagal nang niloloko ako. Huminga ako ng malalim bago muling nagsalita. Nag-umpisa iyon nang mapansin kong may mga documents na pinapapirmahan sa akin si Adrian nang hindi niya ipinapaliwanag. Sabi ko, nung una nagtitiwala ako kasi asawa ko siya. Pero habang tumatagal, napapansin kong may mga bank notifications at tax documents na dumarating sa pangalan ko na hindi ko naman naiintindihan. Tahimik lang na nakikinig si Attorney Gabriel. Akala ko noon simpleng business processing lang, hanggang sa minsang may tumawag sa akin mula sa bangko tungkol sa isang property loan na hindi ko alam. Naalala ko pa kung paano ako nanginginig noon habang kausap ang bangko. Nagtataka sila kung bakit tila wala akong alam sa milyon-milyong loan na nakapangalan sa akin. Doon nagsimula ang lahat. Hindi agad ako nagsumbong, pagpapatuloy ko. Sinubukan ko munang kausapin si Adrian, pero lagi lang niyang sinasabing, "Trust him." Pero hindi mo na siya pinagkatiwalaan. Marahan akong tumunggo. Hindi na. Ikinuwento ko kung paano ako palihim na lumapit sa isang dating kaibigan mula sa accounting department ng kumpanya. Doon ko unti-unting nalaman na may ilang negosyo at properties na ginagamit ang pangalan ko bilang legal cover dahil malinis ang financial record ko. Habang si Adrian at ang pamilya niya ay may mga dati ng issue sa taxes at utang. Ayaw nilang masilip agad ng bangko at ng BIR, mahinahon kong sabi. Kaya kailangan nila ng taong walang issue. At ikaw yon, sabi ni Attorney Gabriel. Mapait akong napangiti. Hindi dahil mahal nila ako, kundi dahil madali nilang akong kontrolin noon. Tahimik ang loob ng sasakyan matapos kong sabihin iyon. Masakit aminin pero iyon ang totoo. Hindi lang pala ako minamaliit ng pamilya nila. Ginagamit din nila ako. Naalala ko rin kung paano ko unang nalaman tungkol kay Cassandra. Hindi ko inaasahang manggagaling pa sa isang empleyado ng hotel. One afternoon, may ipinadalang resibo sa bahay kay Adrian. Nakapangalan doon ang isang luxury suite reservation na madalas gamitin ng mga mayayamang couples. At kasama sa reservation ang pangalang Cassandra Villanueva. Nung una, gusto kong magwala. Gusto kong kausapin agad si Adrian. Pero hindi ko ginawa. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil gusto kong malaman ang bubong katotohanan. Doon ko napatanglon kung padalas-dalos akong gagalaw, ako rin ang matatalo. Kaya nagsimula akong mag-ipon ng ebidensya, mga screenshots, mga financial records, mga transfer documents, mga resibo, pati mga litrato nilang dalawa.
Lahat iyon tahimik kong tinago habang nagpapanggap akong walang alam. Hindi kanila inaasahang lalaban, sabi ni Attorney Gabriel. Hindi kasi hindi nila ako kilala, mahinang sagot ko. Pagdating namin sa condominium unit na pansamantalang tinutuluyan, agad siyang inalalayan palabas ng sasakyan. Tahimik ang buong paligid habang sumasabay ang malamig na hangin sa pagod na nararamdaman ko. Bago siya umalis, ay inabot niya sa akin ng isang folder. Nandito lahat ng copies ng documents at nagsimula na rin kaming mag-file ng initial complaints. Tinanggap ko yun habang tahimik na nakatingin sa makapal na folder. Attorney, naptingin siya sa akin. May chance pa bang maayos ito? Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay marahan siyang huminga bago sumalita. Honestly, sabi niya, hindi na ito simpleng problema ng mag-asawa. Mas malalim na. Tahimik akong napayuko. Alam ko naman yun. Kanina sa ballroom habang nakatingin ako kay Adrian at hinahayaan niyang akong pahiyain ng ibang tao, may kung anong tuluyang naputol sa loob ko. Hindi lang tiwala, kundi pati pagmamahal na matagal kong pilit inilalaban. Pagkapasok ko sa condo unit ay agad akong napaupo sa sahig habang hawak ang folder. Tahimik ang buong lugar pero ang isip ko ay magulo. Ilang minuto pa ay biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Si Adrian ang tumatawag. Tinitigan ko lang ang screen habang paulit-ulit iyong iniilaw. Pero hindi ko sinagot. Makalipas ang ilang segundo ay may pumasok na mensahe. Please, let's talk. Napapikit ako habang pilit pinipigilan ng sakit sa dibdib ko. Pero sa pagkakataong iyon ay alam kong hindi na sapat ang simpleng usapan para ayusin ang lahat ng sinira nila. Pagkagising ko kinabukasan, halos hindi ko na makilala ang sarili ko sa dami ng notification sa cellphone ko. Sunod-sunod ang messages, missed calls at mga unknown numbers na pilit tumatawag simula pang madaling araw. Nang buksan ko ang social media, doon ko nakita kung bakit. May nag-upload pala ng video ng nangyari sa party. Kitang-kita roon kung paano ako pinahiya ni Doña Celestina sa harap ng mga bisita. Naroon din ang eksenang ipinakilala si Cassandra bilang babaeng karapat-dapat para kay Adrian. At pinakamatindi sa lahat, malinaw na rinig sa video ang sinabi ni Cassandra na, "Ikaw katulong, dilaan mo ang paa ko." Parang nanlamig ulit ang buo kong katawan habang pinapanood yun. Pero kasabay ng sakit ay ang gulat ko nang makita ang libu-libong comments mula sa mga taong galit na galit sa pamilyan Montenegro. Napaka-arogante. Grabe ang ginawa nila sa asawa. Kawawa naman yung babae. Hindi deserve ni ate mapahiya ng ganito. Sa unang pagkakataon, hindi ako nag-iisa. Unti-unting kumalat ang video sa iba't ibang social media platforms. Maging ilang sikat na vloggers at online news pages ay nagsimula ng pag-usapan ng iskandalo. Dahil kilalang pamilya sa negosyo ang mga Montenegro, mabilis iyong naging usap-usapan. Ilang minuto pa ay muling tumawag si Adrian. Hindi ko pa rin sinagot, pero maya-maya ay may pumasok na message mula sa kanya. Iliana, please, lumalala ng sitwasyon. Kailangan nating mag-usap. Napatawa ko ng mapait. Ngayon gusto niyang mag-usap. Ngayon na silang pinagtitinginan ng mga tao. Hindi noong ako ang umiiyak mag-isa gabi-gabi habang pinaparamdam nilang wala akong halaga. Hindi ko na nireplyan ng message niya. Sa halip ay agad akong naghanda para pumunta sa opisina ni Attorney Gabriel. Pagdating ko roon ay nadatnan ko siyang abala sa pakikipag-usap sa ilang staff habang nakabukas ang laptop sa harap niya. Pagkakita niya sa akin ay tumayo agad siya. I expected this would blow up, sabi niya habang pinapakita ang iba't ibang balita online. Halos lahat ay tungkol sa pamilyang Montenegro. Ilang investors na raw ang umatras, dagdag niya, and some business partners are demanding explanations. Tahimik akong napaupo. Hindi ko akalang aabot sa ganun kalaki ang epekto ng nangyari. Attorney? Mahina akong tawag. Hindi ko naman ginustong mapahiya sila ng ganito. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Pero ginusto nilang pahiyain ka. Natahimik ako. Tama siya. Lahat ng iyon ay nagsimula dahil sa kagustuhan nilang yurakan ako sa harap ng maraming tao. Bigla namang bumukas ang pinto ng opisina.
Isang babae mula sa legal team ang mabilis na lumapit kay Attorney Gabriel. "Sir, may bagong concern po," sabi nito habang iniabot ang tablet. Napakunot noo siya habang binabasa ang laman. "Ano po yon?" tanong ko. Dahan-dahan niya akong tiningnan. May anonymous source na nagpadala ng impormasyon tungkol sa ibang accounts ng Montenegro family. Anong ibig sabihin? Possible na mas malaki pa ang financial issues nila kaysa sa inaakala natin. Nanikip ang dibdib ko. Akala ko noon simpleng pagtataksil at paggamit ng pangalan ko ang problema. Pero habang tumatagal, mas marami akong nalalaman na mas mabigat pa lang tinatago nila. Maya-maya pa ay may kumatok ulit sa pinto. This time, assistant ni Attorney Gabriel ang pumasok. "Sir, nandito po si Mr. Adrian Montenegro." Biglang lumigat ang atmosphere sa loob ng opisina. Napapikit ako sandali bago tumandog. "Papasukin mo." Pagpasok ni Adrian, agad kong napansin ang itsura niya. Gusot ang buhok niya at halatang hindi natulog ng maayos. Malayo iyon sa dating maayos at confident na Adrian na kilala ng lahat. Nang nagtagpo ang mata namin, ay tila gusto niyang magsalita agad pero hindi niya alam kung paano sisimulan. "Can we talk privately?" Mahina niyang sabi. "Anything you say can be said here," malamig kong sagot. Napayuko siya bago marang umupo sa tapat ko. "Eliana, hindi ito dapat humantong sa ganito." Napatawa ko ng mahina. "Talaga? Ano ba dapat ang mangyari? Hayaan ko nang kayong apak-apakan ako?" "Hindi iyon ang gusto ko, pero hinayaan mong mangyari." Tahimik siya. Wala siyang maisagot. Ilang segundo kaming parehong natahimik bago siya muling nagsalita. "Please, ayusin natin ito. Lumalala na ang issue online. Investors are pulling out." Doon ko tuluyang naramdaman ng sakit. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa napagtanto kong hindi ako ang unang iniisip niya. Negosyo nila, reputasyon nila, pera nila, hindi ang sakit na dinanas ko. "Kaya ka ba dito?" tanong ko habang nakatingin diretso sa kanya. "Dahil mahal mo ko o dahil nasisira na kumpanya nyo?" Bigla siyang natahimik. At sapat ang katahimikan na yun para makuha ko ang sagot. Napayuko ako habang pilit kinakalmang sarili ko. Maya-maya ay sumagot si Attorney Gabriel. "Mr. Montenegro, unless you are here to cooperate legally, I suggest we continue this discussion through formal channels." Napahawakan ng mahigpit si Adrian sa gilid ng upuan niya. "Hindi mo naiintindihan," sabi niya habang nakatingin sa akin. "Hindi ganito si Cassandra noon." Napakunot noo ko. "What?" Huminga siya ng malalim. "She's changing. Simulang lumabas ang issue, iba na siya." Tahimik akong nakatingin sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita kong tila nagsisimula ng maramdaman ni Adrian ang bigat ng mga maling pinili niya. Tahimik lang akong nakatingin kay Adrian habang nakaupo siya sa tapat ko. Halatang pagod na pagod siya pero sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon, hindi na ako naaawa sa kanya tulad ng dati. Siguro dahil unti-unti ko lang nakikita ang kabuuan ng katotohanan na pilit kong binabaliwala noon. "She's changing?" Mahinahon kong ulit. "Iyon talaga ang concern mo ngayon?" Napayuko siya habang hinihimas ang noo niya. "Hindi mo naiintindihan, Eliana. Simula nang kumalat yung video, parang ibang tao na siya. Galit siya kasi nasisira raw pangalan niya." Hindi ko napigilang mapatawan ng mahina. "Pangalan niya?" tanong ko. "At paano naman yung pangalan ko na matagal niyong sinisira?" Tahimik siya. Maging si Attorney Gabriel ay walang imik habang pinagmamasdan kami. "I know, I made mistakes," sabi ni Adrian matapos ang ilang segundo. "Pero hindi ganito ang plano." "Plano?" tanong ko habang dahan-dahang sumandal sa upuan. "So, may plano talaga?" Bigla siyang natigilan. Doon ko nakita ang panik sa mukha niya. At doon ko rin mas lalong napatunayan na maraming bagay ang matagal nilang itinago sa akin. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. "Sabihin mo na lahat, Adrian. Tutal, bagsak na rin naman ang imahe niyo." Tahimik ang buong opisina.
Maya-maya ay dahan-dahang nagsalita si Adrian, parang hirap na hirap aminin ang katotohanan. Hindi lang ikaw ang ginagamit sa negosyo. Napakunot noo ko. Anong ibig mong sabihin? Napapikit siya sandali bago sumagot. Marami kaming utang. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Gaano karami? Hindi agad siya sumagot. More than you think. Tahimik akong nakatitig sa kanya habang unti-unting nagdudugtong-dugtong sa isip ko ang lahat. Ang mga biglaang pagpirma sa documents, ang mga bank notifications, ang sunod-sunod na meetings niya noon, pati ang madalas na galit ni Doña Beatriz kapag may tumatawag tungkol sa pera. Lugi na ba ang kumpanya? Diretsahan kong tanong. Napayuko siya. Hindi totally, pero matagal nang may financial problems. Napahawakan ako sa gilid ng upuan. Noong una, akala ko simpleng affair lang ang problema namin. Pero habang lumalalim ang usapan, mas lumalabas kung gaano kalaki ang mundong itinago nila sa akin. Ginamit niyo pangalan ko para makautang? Tanong ko habang pilit pinananatiling steady ang boses ko. Tahimik siyang tumanggo. Hindi ko man namalayang napapikit ako sa sobrang bigat ng nararamdaman ko. Hindi lang puso ko ang niloko nila, pati buong pagkatao ko. Bakit? Mahinahon kong tanang kahit nanginginig na ang dibdib ko. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Because you were a clean record. Sabi niya, ikaw yung safest option. Parang may kung anong tuluyang nadurog sa loob ko. Safest option. Hindi asawa, hindi partner, kundi option. Parang isa lamang akong gamit na pwedeng pakinabangan. Napansin kong mariing napahawak si Attorney Gabriel sa ballpen niya habang hinihinti. At si Cassandra? Tanong ko matapos ang ilang segundo. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Adrian. She knows some of it. Napakunot noo ko. Some? Her family has connections. Nakatulong sila sa ilang transactions. Tahimik akong napasandal. Lalang gumulo ang lahat. Maya-maya ay tumayo si Adrian at nagsimulang lumakad sa loob ng opisina habang halatang hindi mapakali. Hindi ko gusto na umabot sa ganito. Nung una, gusto ko lang maayos yung kumpanya. Sobrang pressure ni Mama, sunod-sunod ang utang, may investors na umaalis tapos naghanap ka ng ibang babae habang ginagamit niyo ang pangalan ko? Putol ko. Natahimik siya. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang pagtataksil niya o ang katotohanang halos lahat ng tao sa paligid niya ay alam ang nangyayari habang ako lang ang walang idea. At ilang babae pa ba ang meron? Diretsahan kong tanong. Bigla siyang natigilan. At doon ko agad nalaman na hindi lang si Cassandra ang tinutukoy ko. Adrian? Hindi siya makatingin sa akin. At supat na iyon bilang sagot. Napatawa akong napait habang marahang umiling. Grabe. Hindi ko akalaing ganito ka. Tahimik lang siya habang nakayuko. Hindi ko naman sila minahal. Mahinang sabi niya. Pero lalo lang sumakit ang dibdib ko sa narinig. Hindi dahil nagsiselos pa ako, kundi dahil ganun kababaw para sa kanya ang lahat. Panloloko, pagsisinungaling, pananakit. Parang normal na bagay lang para sa kanya. Ilang segundo kaming walang imik bago muling nagsalita si Attorney Gabriel. Mr. Montenegro, I strongly advise you to prepare yourself. Because once the financial investigation moves forward, this will no longer stay as a private marital issue. Napahawak si Adrian sa buhok niya habang halatang nai-stress. At sa unang pagkakataon,
Nakita kong unti-unti nang bumabagsak ang lalaking dati kong inakana na matatag at kayang kontrolin ng lahat. Pero hindi na ako naaapektuhan tulad noon. Siguro dahil habang siya ay unti-unting nawawasak, ako naman ay dahan-dahang natututong buuin ulit ang sarili ko. Pagkalabas ni Adrian ng opisina, matagal akong nanatiling tahimik. Maya-maya ay nagsalita si Attorney Gabriel. "You don't have to go through this alone." Napatingin ako sa kanya. Kalma lang ang mukha niya pero ramdam ko ang sincerity sa boses niya. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan at panlulokong naranasan ko, ngayon lang ulit akong nakaramdam na may taong totoong handang protektahan ako nang walang hinihinging kapalit. Lumipas ang ilang linggo na halos puro abogado, documents at meetings ang laman ng araw ko. Kung dati ay umiiyak lang ako mag-isa sa loob ng mansyon habang iniisip kung saan ako nagkulang bilang asawa, ngayon ay unti-unti ko nang natututunang ituon ang oras ko sa pagbangon ng sarili kong buhay. Hindi na ding madali ang lahat. Halos araw-araw may bagong balitang lumalabas tungkol sa pamilya Montenegro. May ilang investors na tuluyan ng umatras. May mga suppliers na humihingi na ng bayad at higit sa lahat, nagsimula ng usisain ng mga awtoridad ang ilan sa kanilang financial records. Pero sa kabila ng kaguluhan, pinili kong huwag nang mag-focus sa pagbagsak nila. Pagod na akong mabuhay sa sakit. Gusto ko namang mabuhay para sa sarili ko. Sa tulong ni Attorney Gabriel, unti-unti naming nababawi ang ilang properties at accounts na iligal na ginamit sa pangalan ko. Halos lahat ng papeles ay dumadaan muna sa akin ngayon bago galawin ng legal team. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay may kontrol na ulit ako sa sarili kong buhay. Minsan, habang nasa conference room kami ng legal team, biglang nagsalita si Attorney Gabriel matapos ang mahabang discussion. "May good news tayo." Napatingin sa kanya ang lahat. "The court approved the temporary protection over your personal assets. Hindi na nila basta magagalaw ang anumang nakapangalan sa iyo." Hindi ko na manayang napahinga ko ng malalim. Sa wakas, may isa na naman akong bagay na naisalba mula sa pagkakasira. "Thank you," mahina akong sabi habang nakatingin sa kanya. Bahagya siyang ngumiti. "No need to thank me. You're doing well." Simple lang ang sinabi niya pero hindi ko alam kung bakit parang matagal ko nang gustong marinig iyon mula sa ibang tao. Pagkatapos ng meeting, hinatid niya ako palabas ng building. Tahimik lang kaming naglalakad habang unti-unting lumulubog ang araw sa labas. "Have you thought about going back to work?" Tanong niya. Napaisip ako. Matagal ko nang iniwan ang career ko para suportahan si Adrian at ang pamilya niya. Halos buong buhay ko noon ay umiikot lang sa pagiging asawa at sa pagpipilitan na matanggap ako ng mga taong ayaw naman talaga sa akin. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Totoo kong sagot. Huminto siya sa paglalakad bago humarap sa akin. "Eliana," mahinaong niyang sabi, "you were good at your job. Actually, one of the reasons madaling nakita ng team namin ng irregularity sa records ay dahil organized mong tinago lahat ng ebidensya." Bahagya akong natawa. Parang compliment yata iyon. It is. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, napangiti ako ng totoo. At doon ko napagtanto na matagal ko palang nakakalimutan kung paanong maging ako. Makalipas ang ilang araw ay nagdesisyon akong bumalik sa dati kong kumpanya, hindi bilang asawa ng Montenegro family, kundi bilang simpleng empleyadong muling magsisimula. Noong una, maraming nagulat nang makita akong bumalik. May ilan ding nahihiya sa akin dahil alam nilang nasaksihan nila noon kung paano ako unti-unting nagbago habang kasama si Adrian. Pero imbes na magtago, pinili kong harapin lahat. Habang tumatagal, unti-unti kong naramdaman ang dating ako, yung Eliana na masipag, tahimik pero matatag, yung babaeng hindi kailangan ng apelyido ng mayaman para magkaroon ng halaga. Samantala, lalo namang gumulo ang buhay ng pamilya Montenegro. Isang gabi habang nasa kondo ako at inaayos ang ilang report sa laptop, biglang tumawag si Attorney Gabriel. Halata agad sa boses niya na may problema. "Eliana, may kailangan kang malaman." Napaupo agad ako. "Ano iyon?" Tahimik siyang sandali bago nagsalita.
Cassandra emptied several accounts connected to Adrian. Nanlamig ako. What? Based sa impormasyon na nakuha namin, may malaking halaga ng pera ang nailipat sa offshore account 2 araw ago. Napahawak ako sa noo ko. Alam ba ni Adrian? Yes, actually he's been trying to contact us. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit? Awa? Pagod? Parang wala na. Parang ubos na ako sa lahat ng problemang iniwan sa buhay ko. Attorney, mahina akong tinawag. Yes? Sa tingin mo, minahal ba talaga siya ni Cassandra? Tahimik siyang sandali bago sumagot. I think she loved what she could give. Napapikit ako. Iyon din ang sigurong unti-unting nare-realize ninga Adrian ngayon, na habang ginagamit nila ako noon dahil convenient ako, may ibang tao ring gumamit sa kanya dahil sa pera at koneksyon niya. Makalipas ang halos 1 oras ay may kumatok sa condo unit ko. Kinabahan akong sandali pero nang tiningnan ko ang CCTV monitor, nakita ko si Adrian. Magulo ang itsura niya. Wala ang dating maayos niyang postura. Halata nang hindi na siya natutulog ng maayos. Ilang segundo akong nakatitig lang sa monitor bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Pagkakita niya sa akin ay parang biglang bumigat na ang mga mata niya. Eliana, mahina niyang sabi, anong kailangan mo? Napayuko siya bago nagsalita. Wala na si Cassandra. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. She took everything she could. Humigpit ang panga niya habang pilit kinokontrol ang emosyon. At iniwan niya ako. Tahimik ang buong hallway habang nakatayo siya sa harap ko na parang taong unti-unti nang nawawala ang lahat. Pero habang nakatingin ako sa kanya, wala na akong maramdamang galit. Ang nararamdaman ko na lamang ay pagod at malinaw na sa isip ko na hindi ko na kayang bumalik sa mundong minsan nang sumira sa akin. Tahimik lang kaming magkatapat ni Adrian sa hallway ng condo habang mabigat ang hangin sa pagitan naming dalawa. Halatang bagsak na bagsak siya pero hindi ko na alam kung paano siya aalo. Siguro dahil matagal nang naubos ang parte ng sarili kong laging handang umintindi sa kanya kahit ako na ang nasasaktan. She took almost everything. Mahina niyang sabi habang napapahawak sa ulo niya. Some accounts were emptied. Pati ilang investors na kausap niya, iniwan na rin kami. Tahimik lang akong nakikinig. Hindi ko alam kung karma ba iyon o simpleng resulta lamang ng mga maling desisyon nila sa buhay. Bakit ka nandito? Diretsahan kong tanong. Napatingin siya sa akin. I don't know anymore. Sagot niya habang mapait na tumatawa. Ikaw lang kasi yung naiisip kong puntahan. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ko sa sinabi niyang iyon. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil minsan ako rin yung taong palaging naghihintay sa kanya kahit gaano niya ako nasasaktan. Pero ibang Eliana na ako ngayon. At anong gusto mong mangyari? Tanong ko. Tahimik siya sandali bago nagsalita. Hindi ko alam. Halatang totoo ang sagot niya. Sa unang pagkakataon, nakikita ko siyang walang direksyon. Hindi tulad dati na lagi siyang mukhang kontrolado ang lahat. Ngayon para siyang taong unti-unting nilalamon ng sarili niyang mga pagkakamali. Maya-maya ay dahan-dahan siyang napaupo sa bench malapit sa hallway habang hinihimas ang mukha niya. Galit na galit si Mama, mahina niyang sabi. Mula nang umalis si Cassandra, halos araw-araw siyang nagwawala sa bahay. Hindi ako sumagot. May mga tao nang pumupunta sa mansyon para maningil. Some business partners are threatening lawsuits. Huminga siya ng malalim bago tumingin sa akin. And si Mama, napahinto siya sandali. Hindi na yata kinakaya. Napakunot noo ako. Anong ibig mong sabihin? Napayuko siya. Collapsed 2 days ago. Tahimik akong napatitig sa kanya. Na-ospital siya dahil sa stress. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Doña Beatriz sa akin, hindi ko pa rin magawang matuwa sa sitwasyon niya. Siguro dahil hindi naman talaga ako ganung tao. Kamusta siya? Mahina akong tanong. Napatawa siya ng mapait. Hindi ko alam. Ayaw niyang magpahina. Hanggang ngayon iniisip pa rin niya kung paano isasalba yung pangalan namin. Tahimik akong napalingon sa malayo.
Nakakalungkot isipin na may mga taong kayang sirain ang lahat para lang mapanatili ang imahe nila sa ibang tao. Maya-maya ay muling nagsalita si Adrian. Eliana, hindi ako agad tumingin sa kanya. I know wala na akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Tahimik lang ako. Pero gusto kong malaman mo, huminga siya ng malalim. Ngayon ko lang nare-realize, lahat. Napapikit ako sandali. Too late, iyon agad ang pumasok sa isip ko. Narealize mo ano? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Na parang hirap na hirap siyang sagutin ang sarili niyang tanong. Na ikaw lang yung totoong nagmalasakit sa akin. Biglang bumigat ang dibdib ko. Hindi si Cassandra, hindi yung mga kaibigan ko, hindi yung mga taong nakapaligid lang dahil may pera kami. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya habang nagpapatuloy siya. Nung nawalan ako ng kontrol sa negosyo, isa-isang nawala lahat ng tao sa paligid ko. Pero ikaw, napangiti siya ng mapait. Ikaw yung taong kahit paulit-ulit kong sinaktan, pinili mo pa ring manatili noon. Hindi ko napigilang mapauiwas ng tingin. Dahil totoo naman, minahal ko siyang totoo. Sobra pa nga siguro. At baka iyon din ang dahilan kung bakit halos maubos ako noon. Pero hindi na sapat iyon ngayon. Mahina akong sabi. Tahimik siyang tumunggo. I know. Ilang segundo kaming walang imik bago siya muling nagsalita. May final meeting kami bukas tungkol sa remaining assets ng kumpanya. Hindi ako sumalita. Honestly, napatawa siya ng mahina habang nakatingin sa sahig. Hindi ko na alam kung may masasagip pa. Sa unang pagkakataon, nakita ko kung gaano kabigat ang dala niya ngayon. Hindi na siya yung mayabang na lalaking kayang baliwalain ang nararamdaman ko noon. Ngayon, mukha na lang siyang pagod na taong pinagsakluban ng lahat ng problemang tagal niyang tinatakasan. Maya-maya ay dahan-dahan siyang tumayo sa bench malapit sa hallway habang hinihimas ang mukha niya. I should go. Tahimik akong tumunggo. Bago siya tuluyang umalis ay muli siyang tumingin sa akin. Hindi ko inaasahang mapapatawad mo ko, pero sana dumating yung araw na hindi mo na ako kamumuhian. Hindi ako agad nakasagot. Dahil sa totoo lang, wala na akong lakas para kamuhiin pa siya. Pagod na lang talaga ang natitira. Tahimik siyang naglakad palayo habang pinagmamasdan ko siya hanggang makasakay siya sa elevator. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, doon ko tuluyang naramdaman na tapos na talaga ang kabanata naming dalawa. Hindi dahil may iba na akong mahal, kundi dahil wala na yung dating ako na handang masaktan pa ulit-ulit para lang manatili sa isang taong hindi ako kayang piliin. Pagkapasok ko agad sa kondo, agad akong napaupo sa sofa habang tahimik na nakatitig sa kisame. Makalipas ang ilang minuto ay nag-vibrate ang cellphone ko. Message iyon mula kay Attorney Gabriel. Don't forget you still have a life waiting for you beyond all this. Matagal kong tinitigan ang mensaheng iyon bago ako napangiti ng bahagya. Siguro tama siya. Siguro panahon na para piliin ko naman ang sarili ko. Maaga akong nagising nung araw ng final hearing. Tahimik ang buong kondo habang dahan-dahan akong naghahanda sa harap ng salamin. Wala na yung dating kaba at takot na nararamdaman ko tuwing haharap ako sa pamilyang Montenegro. Sa totoo lang, ang nararamdaman ko na lamang ay pagod at isang tahimik na pagnanais na matapos na ang lahat. Simple lang ang suot kong damit nung araw na iyon, isang plain na cream blouse at maayos na slacks. Wala nang intensyon na magmukhang bagay sa mundo nila. Wala na rin akong kailangang patunayan. Pagdating ko sa courthouse ay nadatnan ko agad si Attorney Gabriel sa lobby. Tulad ng dati, maayos ang postura niya at kalmado ang mukha, pero halatang handa siya sa anumang mangyayari. You okay? Mahinahon niyang tanong habang magkasabay kaming naglalakad. Huminga ako ng malalim bago tumanggo. Oo, gusto ko na lang talagang matapos. Bahagya siyang ngumiti. Matatapos din ito. Pagpasok namin sa courtroom ay agad kong nakita si Adrian sa kabilang side ng silid. Halos hindi ko siya nakilala sa laki ng ipinagbago niya. Mas payot siya ngayon, halatang kulang sa tulog at wala na yung dating kumpiyansa sa mukha niya.
Sa likod niya naman ay nakaupo si Doña Beatriz. Tahimik lang ito habang nakatingin sa harapan. Hindi tulad noon na laging mataas ang tingin sa sarili at matapang magsalita. Ngayon ay parang matandang pagod na sa laban ng buhay. Nang magtagpo ang mga mata namin ay mabilis siyang umiwas ng tingin. Tahimik akong umupo sa tabi ni Attorney Gabriel habang nagsisimula ang hearing. Halos 2 oras ding pinag-usapan ang mga assets, utang, at legal responsibilities na naiwan mula sa negosyo ng mga Montenegro. Isa-isang inilatag ng mga abogado ang ebidensya tungkol sa paggamit ng pangalan ko sa ilang transactions at loan applications. Habang tumatagal ang usapan, lalo kong nare-realize kung gaano kalalim ang gulong pinasok ng pamilya nila at kung gaano ako kaswerteng nakalabas pa roon bago tuluyang masira ang buong buhay ko. Nang matapos ang legal discussion, pansamantalang natahimik ang courtroom. Doon nagsalita si Adrian. "Your Honor," mahina niyang sabi habang nakatayo. Tumanggo ang judge. Huminga ng malalim si Adrian bago dahan-dahang tumingin sa akin. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, wala na akong nakitang yabang sa mga mata niya. Puro pagsisisi na lang. "Eliana," nanginginig niyang simula. "Alam kong wala na akong karapatang humingi ng tawad sa'yo." Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. "Sinira ko yung tiwala mo. Hinayaan kong saktan ka ng pamilya ko. At higit sa lahat, napayuko siya sandali. Hindi kita pinili nung kailangan mo ko." Biglang bumigat ang buong courtroom sa katahimikan. Maging si Doña Beatriz ay tahimik lamang na nakayuko. "Marami akong pwedeng idahilan," pagpapatuloy ni Adrian. "Pressure sa negosyo, problema sa pamilya, pero wala namang mababago yun sa katotohanang naging mahina akong asawa." Unti-unti kong naramdaman ang pagkirot sa dibdib ko habang nakikinig. Hindi dahil umaasa pa ako, kundi dahil minsan, matagal kong hinintay marinig ang mga salitang iyon. At ngayon, bahagya siyang patawa ng mapait. Ngayon ko lang nare-realize lahat nung wala ka na. Napapikit ako sandali. Noon baka umiyak pa ako sa mga salitang iyon, pero ngayon tahimik lang akong nakikinig. "Hindi ko na hinihiling na bumalik ka," sabi niya habang diretso akong tinitignan. Tahimik ang buong paligid. "Pero gusto kong malaman mo na ikaw yung pinakamabuting nangyari sa buhay ko. At habang buhay kong dadalhin yung pagsisisi na hindi kita pinahalagahan habang nasa tabi ka pa." Naramdaman kong bahagyang gumalaw si Attorney Gabriel sa tabi ko, pero hindi siya nagsalita. Maya-maya ay dahan-dahang tumayo si Doña Beatriz. Halos hindi siya makatingin sa akin habang nagsasalita. "Eliana," mahina at pagod ang boses niya. Hindi tulad ng babaeng minsang ipinahiya ako sa harap ng napakaraming tao. "Hindi ko inaasahang mapapatawad mo ako," sabi niya habang nanginginig ng bahagya ang kamay. "Pero gusto kong malaman mo na mali ako." Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. Akala ko noon, pera at estado lang ang sukat ng halaga ng isang tao. Pero nung nagsimula nang mawala lahat sa amin, doon ko nakita kung sino talaga ang may mabuting puso. Unti-unti siyang napayuko. At ikaw yun. Parang may mabigat na bagay na unti-unting nawawala sa dibdib ko habang naririnig ko ang mga salitang iyon. Hindi dahil gusto kong marinig silang magsisi, kundi dahil sa wakas, tapos na rin ang matagal kong pakikipaglaban para lamang kilalanin ang halaga ko. Huminga ako ng malalim bago dahan-dahang sumalita. "Hindi ko na kayang balikan ang nakaraan," mahinahon kong sabi habang nakatingin kay Adrian. "Sobrang dami nang nasira." Tahimik silang nakinig, pero ayaw ko na ring dalhin habang buhay yung galit. Nakita kong napapikit si Adrian habang tila pinipigilan ng emotion. At para sa sarili ko, mahinahon kong dagdag, "Pinapatawad ko kayo." Biglang natahimik ang courtroom. Walang sigawan, walang drama. Tahimik lang na pagtatakos ng lahat. Paglabas namin sa courthouse, ramkong mas magaan na ang pakiramdam ko kaysa dati. Habang naglalakad ako palabas kasama si Attorney Gabriel, napansin kong unti-unting tumatama ang sikat ng araw sa paligid. Parang sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, hindi na mabigat huminga. Lumipas ang halos 8 buwan matapos ang hearing na iyon.
Maraming nagbago sa buhay ko sa loob lamang ng maikling panahon. Kung dati ay araw-araw akong nabubuhay sa takot, pagdududa at lungkot, ngayon ay mas tahimik na ang mundo ko. Hindi perpekto, pero payapa. Unti-unti kong nabuo ulit ang sarili kong buhay. Nagpatuloy ako sa trabaho sa kumpanya kung saan ako unang nagsimula noon. Sa una ay mahirap dahil halos lahat ng tao ay alam ang naging eskandalo ng dating pagsasama namin ni Adrian. May mga tingin ng awa, may mga usisero, at mayroong ding pilit nakikisimpatya. Pero habang tumatagal, natutunan kong huwag nang magpaliwanag sa lahat. Hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko. Mas naging tahimik ako, pero mas naging matatag. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula rin akong magtayo ng maliit na financial consulting business kasama ang ilan kong dating katrabaho. Doon ko muling nagamit ang kakayahan ko sa accounting at business management na matagal kong isinantabi noon para suportahan ang buhay ko bilang asawa ni Adrian. Noong una, maliit lang ang clients namin. Karamihan ay maliliit na negosyo at ordinaryong empleyado na gustong maayos ang finances nila. Pero habang tumatagal, unti-unting lumaki ang tiwala ng mga tao sa amin. Hindi dahil sa apelido, kundi dahil sa sarili kong trabaho. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, naramdaman kong may sarili na ulit akong pangalan. Minsan, habang nasa opisina ako at abala sa pag-aayos ng reports, biglang may dumating na delivery. "Ma'am Eliana?" Tanong ng receptionist. Lumapit ako. "May flowers po para sa inyo." Napakunot-noo ako habang tinatanggap ang maliit na bouquet ng white lilies. Nang tingnan ko ang maliit na card, bahagya akong napangiti. "Congratulations on your new branch. Proud of you." Walang pangalan, pero alam ko agad kung sino ang nagpadala. Hindi ko na malayang napangiti ako ng bahagya. Sa loob ng mga nakaraang buwan, si Attorney Gabriel ang isa sa mga taong tahimik na nanatili sa tabi ko. Hindi siya mapilit, hindi rin siya iyong tipong laging kailangan magpakitang gilas. Pero sa bawat panahon na pakiramdam ko ay babagsak na naman ako, siya iyong tahimik na nagpapaalala sa akin na kaya ko pa ring bumangon. At marahil iyon ang dahilan kung bakit unti-unti akong naging komportable sa presensya niya. Hindi tulad noon na palagi akong takot magkamali. Kapag kasama ko siya, pakiramdam ko ay sapat na akong maging ako lang. Ilang linggo matapos noon ay inimbitahan ako ng isang foundation sa isang charity gala para sa mga scholars sa probinsya. Isa na kasi ang kumpanya namin sa sponsors ng ilang estudyanteng nangangailangan ng tulong pinansyal. Simple lang ang suot ko ng gabing iyon. Hindi mamahalin, hindi sobrang garbo, pero habang nakatingin ako sa salamin bago umalis, napangiti ako ng mapagtantong hindi ko na kailangang magpanggap para lang matanggap ng ibang tao. Pagdating ko sa venue ay agad kong nakita si Attorney Gabriel na naghihintay sa entrance. "You look happy," sabi niya habang magkatabi kaming naglalakad papasok. Napatingin ako sa kanya bago bahagyang nagngiti. "I think I finally am." At totoo yun, hindi dahil naging madali ang buhay, kundi dahil sa wakas, hindi ko na hinahanap ang halaga ko sa pagmamahal o pagtanggap ng ibang tao. Habang naglalakad kami sa loob ng ballroom ay may ilang taong bumabati at kumakausap sa akin tungkol sa negosyo namin. Tahimik lang akong nakikinig habang paminsan-minsang sumasagot. Maya-maya ay napahinto ako nang napansin kong isang pamilyar na mukha sa kabilang bahagi ng venue. Si Doña Beatriz. Tahimik itong nakaupo sa isang mesa habang mag-isang umiinom ng tubig. Malayo iyon dating babaeng laging sentro ng atensyon sa bawat gathering. Wala na ring nakapaligid na maraming tao sa kanya. At sa unang pagkakataon, mukhang ordinaryong matanda na lang siyang pagod sa buhay. Nang nagtama ang aming mga mata, ay agad siyang natigil. Parang hindi rin niya inaasahang magkikita kami roon. Tahimik akong lumapit sa mesa niya. Bahagya siyang tumayo. "Eliana," mahina niyang sabi. Mas payat na siya ngayon at halatang humina na kumpara dati. "Good evening po," magalang kong bati. Parang sandali siyang nawalan ng sasabihin bago siya mapait na ngumiti. "Ang layo ng narating mo."
Napatingin ako sa paligid bago muling tumingin sa kanya. Mas tahimik lang siguro ang buhay ko ngayon. Tahimik siyang tumango. Deserve mo yon. Hindi ko inaasahang maririnig ko ang salitang iyon mula sa kanya. Maya-maya, napansin niyang nakatayo si Attorney Gabriel sa hindi kalayuan habang tahimik kaming pinagmamasdan. Bahagya siyang napangiti. Mabuti at may taong marunong nang magpahalaga sa'yo. Napatingin ako kay Attorney Gabriel bago marahang nagngiti. Wala akong sinagot, pero sa unang-unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, hindi na sakit ang nararamdaman ko kapag naaalala ang nakaraan. Dahil habang tahimik kong pinagmamasdan ng paligid ng ballroom na minsang naging simbolo ng pinakamabigat kong kahihiyan, malinaw na sa isip ko kung gaanong kalaki ang ipinagbago ng buhay ko. Ang babaeng minsang tinawag na katulong at pinilit yurakan ng mga taong akala nila ay mas mataas kaysa sa kanya, ngayon ay nakatayo ng matatag, tahimik, at hindi nang kailanmang kayang tapakan ng sinuman.